Learn to adjust. Ang sabi sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. What you get from life is what you give to it. Kung ano ang ibinibigay nyo o itinatapon nyo sa buhay na ito, yun ang babalik sa inyo. Yun ang magiging karma ninyo. Ang sabi nga, what you do is your karma. So kung masama ang ginagawa ninyo, alam nyo na magiging kapalit. If you would like to improve what life gives you, kailangan i-improve nyo din kung ano ang binibigay nyo sa buhay. Tayo ang gumagawa ng buhay natin at hindi tayo mga biktima. Kailangan lang mabuksan ang ating isip na tayo ang may likha maging ng ating mga pagdurusa. Kailangan nating maisip yan. In case hindi nyo pa nare-realize ang bagay na ito, yes, hindi tayo laging mga biktima. Dahil minsan, tayo din ang may likha at may gawa ng mga problema at pagdurusa na ating nararanasan dahil sa ating mga maling desisyon sa buhay. Hindi palaging kasalanan ng iba. Definitely, may kasalanan din tayo. Meron tayong participation. Kaya kung ayaw nyo na ang buhay na ito ay sawa na kayo sa paghihirap, change the way you think. We cannot change people just so we could be happy. Kung kailangan nating palitan ang mga tao at ang kanilang mga asal at ugali, kailangang palitan natin ang asal ng 7 bilyong tao sa planeta para tayo sumaya. Hindi ba mas madaling baguhin ang ating sarili at mag-adjust? Change your thoughts. Change your mind. New life needs new thoughts. At sa lahat ng kasaysayan ng sangkatauhan, ang lahat ng nagpalaya sa mga tanikalan ng tao ay nagsimula sa pag-iisip. Bakit lumayo ang Pilipinas mula sa Espanya? Nag-isip kasi si Andres Bonifacio na magkaroon ng armed revolution. Minsan may isa lang mag-iisip, mamaya 2 na sila. Magiging 3 at dadami na din sila. Kasi pinayagan nila yung naunang mag-isip na baguhin din ang isip nila. Kaya nung naging isang isip sila, naging isang lakas at puwersa rin. Although kailangan din naman nating pag-isipan kung tama ba ang mga pag-iisip na ito na dumadating sa atin. Kaya piliin rin natin kung sino ang pinakikinggan at iniiwasan din natin yung ayaw nating maimpluwensyahan tayo, lalo na kung hindi maganda ang mga impluwensya na yan. Kung magpapa-impluwensya tayo, dun tayo sa makakapagpabuti ng buhay, makakapagpagaan, makakapagpalaya, makakapagpasaya, hindi sa pag-iisip na nagpapasikip, sumasakal, nagtatali, at nagpapahirap. God bless us all.